Dadalhin tayo ng kasong ito sa isang remote area sa South Korea, ang Samoro na matatagpuan sa siyudad ng Samcheok, Gangwon Province. Ang lugar na ito ay may altitude na 950 meters above sea level, kaya't hirap na ang mga sasakyan na makarating sa lugar na ito. Napakalayo rin ito sa siyudad, kaya't madalang na ring makarating ng Seoul ang mga residente ng lugar na ito. February 12, 2001, isang trahedya ang gumulantang sa buong nayo ng Gangwon. Isang lalaki ang nakitang wala ng buhay sa kanyang bahay. Ang lalaking ito ay nagngangalang Ann. Nang mga puntong iyon, si Ann ay 51 years old pa lamang. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa media na talaga namang ikinagulat ng publiko. Nagkaroon ng interes ang mga tao sa kasong ito dahil ang biktima na si Ann at ang anak nitong si Yonja ay kilala ng maraming tao sa Korea. 7 buwan bago maganap ang insidente, Hulyo ng taong 2000, lumabas ang mag-ama sa isang television program na Human and Nature. Ang episode nilang iyon ay pinamagatang Yonja Lives in the Mountain. Nakuha ng show na ito ang interes ng maraming tao dahil sa simplisidad ng pamumuhay ng mag-ama sa kabundukan. Naging palaisipan sa mga tao kung paanong napaslang ang ama ng dalagita, gayong halos wala ngang tao sa kanilang lugar. Wala rin naman silang masyadong pera kaya't naging misteryo sa lahat kung ano ang nangyari sa mag-ama. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na sinapit ng pamilya ni Yonja kapalit ng kasikatan. Nagsimula ang lahat sa photographer na si Lee Jin-woo. Nakilala ang mga kuha ni Lee Jin-woo dahil sa unique nitong paraan ng pagkuha ng mga larawan ng mga liblib na lugar sa South Korea. Taong 1997, habang nasa Gangwon ang photographer para sa isang research, nabanggit ng mga tao doon sa kanya na may mag-ama na nakatira sa kabundukan. Ang mag-amang ito ay si Ann at Yonja. Na-curious si Lee Jin-woo kaya tumulak siya sa kabundukan upang makumpirma ang sinasabi ng mga tao. Nang mga puntong iyon, 47 years old pa lamang si Ann at ang kanyang anak namang si Yonja ay 16 na taong gulang pa lamang. Nang mga panahong iyon, nabubuhay lamang ang mag-ama sa pagsasaka at pangunguha ng mga halamang gamot sa kagubatan. Minsan ay binibenta ni Ann ang mga halamang gamot na kanyang nakukuha sa kabayanan, kaya't nagkakaroon sila paminsan-minsan ng pera. Sobrang namangha si Lee Jin-woo sa kasimplihan ng pamumuhay ng mag-ama. Nakatira ang mag-ama sa napakaliit na bahay, walang telebisyon, walang mga kagamitan na usual na makikita sa isang normal na bahay. Wala ding telepono o kahit na anong bagay na magkukonekta sa kanila sa labas ng kabundukang iyon. Simula nang tumira sila sa kabundukan, iniasa nila ang kanilang pamumuhay sa kalikasan. Para sa isang bansang nangunguna sa sibilisasyon at teknolohiya, kamangha-mangha ang pamumuhay na iyon ng mag-ama. Dito na kinausap ni Lee Jin-woo ang mag-ama at humingi ito ng permiso na makunan ng larawan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay na pinaunlakan naman ni Ann. Nang parehas na taon ding iyon, ipinablish ni Lee Jin-woo ang kauna-unahang larawan ng mag-ama sa publiko. Katulad ng una niyang reaksyon, namangha din ang mga tao sa pamumuhay ni Ann at Yonja sa kabundukan. Nakarating din sa mga TV stations ang larawan ng mag-ama kaya't nagkaroon sila ng interes na i-ere ang pamumuhay nila sa telebisyon. Hulyo ng taong 2000, inere ng istasyong KBS ang isang dokumentaryo na pinamagatang Yonja Lives in the Mountain na parte ng Human and Nature series. Sa dokumentaryong ito, ipinakita kung gaano ka-isolated ang mag-ama mula sa mundo. Ipinakita rin sa palabas na ito ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Paano sila kumakain, saan sila kumukuha ng pagkain, at paanong nagsisimula at natatapos ang araw ng mag-ama sa kabundukan. Katulad ng nabanggit kanina, talaga namang tinangkilik at pinanood ng mga tao ang dokumentaryong ito dahil ibang-iba ito sa normal na napapanood nila sa telebisyon. Humanga ang mga tao sa kasimplihan ng buhay ng mag-ama. Malayong-malayo sa buhay nila sa syudad. Nang matapos ang 5 episode ng dokumentaryong ito, naging isa ng ganap na public figure ang mag-ama. Masaya ang mag-ama sa naging resulta ng kanilang docu-series, ngunit hindi nila inasahan ang labis na pagmamahal ng publiko sa kanila. Nang magsimula ang series, napakadalang nilang makakita ng ibang tao sa kanilang lugar.
Ngunit nang matapos ang kanilang palabas, halos araw-araw silang nakakatanggap ng mga sulat at mga regalo mula sa kanilang mga fans sa iba't ibang sulok ng Korea. Nakatanggap din sila ng financial support mula sa kanilang mga fans na labis namang nakatulong sa kanilang pamumuhay. Marami ang nagpaabot ng tulong sa mag-ama dahil naaawa sila sa kalagayan ng dalagitang si Yeonja. Buong buhay niya ay ang kabundukan pa lamang ang kanyang nararating. 16 na taong gulang na ang dalaga ng mga panahong iyon, ngunit hindi man lamang ito nakapag-aral. Nakatungtong ito ng paaralan ngunit halos 1 linggo lamang sa klase ay tumigil na ito sa pagpasok dahil na rin sa hirap ng buhay. Tanging ang kanyang ama ang kanyang naging sandalan at naging guro sa buhay. 3 taon pa lamang si Yeonja nang iwanan sila ng kanyang ina. Dahil sa pagkakasira ng kanilang pamilya, nagdesisyon ang kanyang amang si An na tumira na lamang sa bundok at doon palakihin ang nag-iisang anak. Makakaiwas din sila sa kahihiyan kung mananatili sila sa kabundukan. Simula noon, namuhay ng tahimik at payak ang mag-ama sa kabundukan. Si An ang siyang nag-iisang naging source of support ni Yeonja. Ngunit habang lumalaki at nagdadalaga, dito na nagsimula ang kuryosidad ni Yeonja sa labas ng kabundukan. Napansin din ito ng production team ng Human in Nature kaya't sinubukan nilang kausapin si An. Nais nilang dalhin si Yeonja sa syudad nang sa ganon ay makapag-aral ito at magkaroon ng iba pang oportunidad. Wala namang problema iyon kay An. Mahal niya ang kanyang anak at katulad ng ibang magulang, nais niyang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Ngunit hindi siya agad makapayag dahil wala naman silang maraming pera upang suportahan ang pangarap ni Yeonja. Natatakot din si An na baka kung anong mangyari sa kanyang anak at mabaliwala ang ilang taong pagprotekta niya kay Yeonja. Tumira siya sa kabihasnan noong araw kaya't alam niya kung gaano kadelikado ang buhay sa ibaba ng kabundukan. Ngunit nagbago ang lahat na makatanggap ang mag-ama ng pinansyal na tulong mula sa mga tao. Bukod pa doon, nakatanggap din sila ng kaliwat kanang offer na lumabas sa mga commercials. Ibig sabihin noon, babayaran sila ng mga kumpanyang iyon upang mag-endorso ng kanilang produkto. Dahil dito, pumayag na si An na makapunta si Yeonja sa Seoul. Naging successful ang unang commercial ni Yeonja at nagkaroon siya ng sapat na pera upang maipagpatuloy ang paninirahan niya sa syudad. Pinaghandaan niya rin ang isang entrance exam upang makakuha siya ng diploma sa elementarya. Habang ginagawa itong lahat ni Yeonja sa Seoul, ang kanyang ama naman ay nagdesisyong manatili pa rin sa kabundukan. Dinagsa din ito ng tulong mula sa kabihasnan at nakabitan na nga rin ng kuryente ang kanilang bahay. May nag-donate din sa kanila ng telebisyon at nakabitan din ang kanilang bahay ng telepono. Mahirap pa rin ang buhay ngunit unti-unti itong gumagaan dahil sa pagmamalasakit ng mga taong nagmamahal sa kanila. Ngunit nagbago ang lahat matapos ang 7 buwan. Pebrero ng taong 2000, nagdesisyon ang panganay na kapatid ni An na bisitahin siya sa kabundukan. Napakatahimik ng kapaligiran nang dumating siya sa bahay ng kanyang kapatid. May kung anong tinig ang bumulong sa kanya na tila may masamang nangyari. Dito na niya itinulak ang pinto ng bahay at hindi nga siya nagkamali ng hinala. Nakita niyang nakahandusay sa sahig ang kanyang kapatid at naliligo sa sarili nitong dugo. Hindi pa man nakakabawi, dali-dali na siyang tumawag ng pulis upang humingi ng saklolo. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa bahay ng mag-ama at doon ay natagpuan nila ang katawan ni An na natatakpan ng isang blanket. Mababakas din sa loob ng bahay ang mga bahid ng dugo ni An. Marami itong mga sugat at gasgas sa kanyang katawan. Napansin din ng mga pulis na parang may sumira ng pintuan ng bahay. Base sa lagay ng mga tama sa katawan ng biktima, parang may nanakit at pumatay kay An. Ngunit sa kasamaang palad, ni-rule out ng mga pulis na natural ang sanhi ng pagkamatay ni An dahil di umano sa dati na nitong sakit. Mabilis namang kumalat ang balitang ito sa media at umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga tao. Maraming kumuwestiyon sa resulta ng investigasyon ng mga pulis dahil base na rin sa nauna nilang report, natagpo ang naliligo sa sarili niyang dugo ang biktima. Ngunit sa kabila ng pangbabatikos na ito ng publiko, iginiit ng mga pulis na matagal nang may sakit si An at kinumpirma nila na namatay ito dahil sa kanyang pre-existing condition.
Hindi naman matanggap ng pamilya ni Yonja ang nangyaring iyon sa kanyang ama. Pakiramdam nila ay minadali ng mga pulis ang pagsarado sa kaso. Habang nasa morgue ang katawan ni Ann, nagdesisyon si Yonja na inspeksyonin ang katawan ng kanyang ama. Napansin ni Yonja na mayroong malalim na saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib ni Ann. Napansin din ni Yonja na halos mabali na ang buto sa ilong ng kanyang ama na parang may humampas dito ng malakas. Dito na nagdesisyon si Yonja na huwag palampasin ang lahat. Buhay ng kanyang mahal na ama ang nawala, kaya't nararapat lamang na makuha nila ang hustisya. Maliwanag para kay Yonja na hindi man lamang nag-imbestiga ang mga pulis at basta na lamang isinarado ang kaso dahil nga mahirap lamang sila. Dahil sa nadiskubring ito ni Yonja, napilitan ng mga pulis na isailalim sa autopsy ang katawan ng biktima at muling binuksan ang kaso ng kanyang ama. Base sa autopsy, namatay si Ann dahil sa malalim na tama ng saksak sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Tumagos ang matalim na bagay na ito sa clavicular artery at esophagus ng biktima. Ang sugat ni Ann ay may habang 12 centimeters at dito na nga nagbago ang resulta ng investigasyon. Na totoong mayroong pumaslang kay Ann. Dito na nagsimula ang manhunt upang mahuli ang sospek. Ngunit hindi pa rin naging madali ang lahat para sa mga pulis. Matagal na panahon na nirahan ang mag-ama sa kabundukan. Wala silang masyadong kaibigan at wala ding mga kaaway. Wala din naman silang kayamanan na maaaring maging sanhi ng pagnanakaw. Wala ding naitala sa kanilang lugar na nakaalitan si Ann ng mga nakaraang araw at linggo. Matapos ang isang buwan, March 13th ng parehas na taon, inaresto ng mga pulis ang isang lalaki na siyang naging prime suspect sa krimen. Ang lalaking ito ay si Yang Jae-dong na residente ng Bongcheong-dong sa Seoul. Ang lalaking ito ay 53 years old na mga panahong iyon. 7 beses na itong nakulong dahil sa mga kaso ng pagnanakaw at violence. Base sa mga nakaraan nitong kaso, tinatarget nito ang mga tao sa mga isolated na lugar. Mga magsasaka sa nayon nang sa ganon ay mahirapan ng mga ito na humingi ng tulong sa kinauukulan. Nang tinanong naman ng mga pulis ang sospek, inamin nito na siya nga ang pumatay sa biktima. Pagnanakaw ang naging motibo sa pamamaslang. Walang koneksyon ang lalaking ito sa mag-ama. Base sa testimonya ng sospek, una niyang nakita ang mag-ama sa telebisyon sa docu-series na Human in Nature nang nasa loob pa lamang siya ng kulungan. Base sa mga balita, nakatanggap ang mag-ama ng maraming tulong at donasyon mula sa mga tao. Nakita niya rin sa isang patalastas kung saan si Yonja ang endorser ng produkto. Dito na nabuo ang konklusyon ng sospek na marami ng pera ang mag-ama. Pagkalabas nito ng kulungan, bumili agad ito ng kutsilyo at saka tumulak papunta sa kabundukan upang hanapin ang bahay ng mag-ama. Hindi naman ito nahirapang hanapin ang nasabing bahay dahil nga sa publisidad na natanggap nila nang i-airy ang kanilang dokumentaryo sa telebisyon. 2 beses siyang bumisita doon upang inspeksyonin ang lugar. May mga pagkakataon pa nga na sumasama ito sa grupo ng mga turista na nagtutour sa kabundukan. Dahil doon naging malinaw kay Yang Jae-dong kung anong oras dumarami ang tao at anong oras umaalis ang mga ito sa kabundukan. February 9 taong 2001, dito na niya isinakatuparan ang kanyang plano. Bandang alas 11 ng gabi, pumasok si Yang Jae-dong sa bahay ni Ann, dala ang isang patalim. Ngunit nadismaya lamang ang sospek nang mapagtantong wala naman pala siyang mananakaw na may halaga sa pamamahay na iyon. Galit na galit ang sospek kaya't nang makita niya si Ann ay agad niya itong pinagsasaksak. Nang masigurong wala ng buhay si Ann, dali-dali itong umalis ng bahay. Bitbit ang isang tseke na nagkakahalaga ng 100,000 won at cash na 14,000 won. Sinubukan pa ng sospek na magtago ngunit hindi rin siya nagtagumpay dahil mismong ang tseke na nakuha niya sa bahay ng mag-ama ang siyang nagturo sa mga pulis kung nasaan siya. Ibinayad ng sospek ang checking ito sa isang karaoke bar at dahil doon ay natuntun siya ng mga pulis. Tinrack nila ang unique na numero na nakaimprenta sa tseke na ibinayad niya sa karaoke bar.
Halos kalahati ng buhay ni Yang Jae-dong ay nasa loob siya ng kulungan, kaya't marahil ay hindi na rin ito naisip na maaari siyang matunto ng mga pulis gamit ang tseke na kanyang nanakaw. Nagpatuloy naman ang trial at hindi nagtagal ay naparusahan ito ng habang buhay na pagkakakulong. Habang nasa trial naman, hiniling ng sospek na sana'y patawan na lamang siya ng parusang kamatayan nang sa ganon ay matapos na rin ang kanyang buhay. Ngunit ibinasura ito ng korte. Marahil sa puso ni Yang Jae-dong ay hindi na rin niya makakaya pang magbago, kaya't mas makakabuti kung mamamatay na lamang siya. February 16 taong 2001, naganap ang cremation sa mga labi ni Anne. Inipon ni Yeonja ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang magpaalam sa nag-iisang tao na naging kakampi niya sa buhay. Matapos ang seremonya, dinala ni Yeonja sa kabundukan ng abo ng kanyang ama upang doon ito mamahinga ng tuluyan. Napakalungkot ni Yeonja ng mga puntong ito dahil ilang buwan lamang ang nakakalipas ay magkasama sila at masaya ng kanyang ama sa payak na pamumuhay nila sa kabundukan. Ngunit na mga puntong iyon ay naroroon siya at bitbit ang abo ng kanyang ama. Ngunit hindi pa rin doon natapos ang dilubyo sa buhay ng dalaga. Napag-alaman ni Yeonja na tinatraidor pala siya ng chairman ng Family Support Fund. Ang taong ito ay si Mr. Kim. Nangako ito na tutulungan siyang magkaroon ng bagong buhay sa Seoul. Napag-alaman ni Yeonja na nilustay pala nito ang pera at mga donasyon na ibinigay sa kanya ng mga tao. Isa rin ito sa mga taong humikayat sa kanya na bumaba ng kabundukan dahil mas magiging maayos di umano ang buhay niya sa Seoul. Noong unang mga buwan ay naging maayos ang pakikitungo nito sa kanya. Ginabayan siya nito habang sinasanay niya ang kanyang sarili sa pamumuhay sa syudad. Ngunit ang totoo pala ay hinuhuli lamang nito ang kanyang loob at may iba pala itong balak sa kanya. Hindi nagtagal ay lumabas na nga ang tunay na kulay ni Mr. Kim. Nagpresenta ito na i-manage ang mga donasyon at ang kanyang kita sa mga endorsement. Dahil tiwalang-tiwala siya sa lalaking ito at wala rin naman siyang alam sa pagmamanage ng kanyang pera, ay binigyan niya ito ng access sa kanyang ATM at bank account kung saan pumapasok lahat ng mga donasyon. Ngunit nang lumaon, napag-alaman ni Yeonja na ginagamit pala ni Mr. Kim ang kanyang pera para sa mga pansarili nitong gastusin. Nilustay nito lahat ng pera ni Yeonja at hinututan ang dalaga hanggang maubos lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi pa doon natapos ang pang-aabuso ni Mr. Kim dahil sinasaktan at minumolestya din pala nito ang dalagita. Minor de edad at walang kaalam-alam sa syudad si Yeonja kaya't itinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Hindi siya humingi ng saklolo. Akala niyo nung una ay magiging masaya at matagumpay ang buhay niya sa syudad, ngunit wala itong ibinigay sa kanya kundi puro pasakit. Namatay ang kanyang ama na wala siya sa tabi nito. Ngayon naman ay inaabuso siya ng lalaking itinuring niyang parang pangalawang ama. Hindi alam ni Yeonja kung ano ba ang kanyang nagawa upang sapitin niya ang ganoong pasakit sa kanyang buhay. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagdesisyon si Yeonja na iwanan na lamang ang lahat sa syudad at bumalik sa tahimik niyang buhay sa kabundukan. Ang huling mga salita ni Yeonja bago bumalik sa bundok ay masyadong nakakatakot ang mundo. Nang makabalik sa kabundukan, nakaranas si Yeonja ng social phobia, kaya't halos hindi na ito lumalabas ng bahay. Matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, hindi rin naiwasan ni Yeonja na sisihin ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Anne. Kung hindi dahil sa pagpipilit niyang pumunta ng Seoul ay maaaring buhay pa rin ito. Maaaring nailigtas niya ang kanyang ama kung nanatili siya sa poder nito sa kabundukan. Simula noon, hindi na nakita pa ng publiko si Yeonja. Base sa ilang mga artikulo, nagdesisyon si Yeonja na manatili na lamang sa isang monasteryo upang magsilbi bilang isang Buddhist nun. Marami ang nagtangkang hanapin si Yeonja, kabilang narito ang ilang mga news outlet sa Korea upang muling mailathala ang kwento ng buhay nilang mag-ama, ngunit bigo silang mahanap ang dalaga. Ang kwento ng buhay ni Yeonja ay isang maliwanag na halimbawa kung ano ang kayang gawin ng kasikatan sa buhay ng isang tao. Maraming mga positibong bagay ang hatid nito, ngunit marami ding panganib. Maaari nitong baguhin ang buhay ng isang tao sa isang iglap lamang,
Ngunit maaari din itong wakasan ang buhay ni Numan. Hindi rin naman nakaligtas sa mga panunumbat ng tao ang lalaking responsable sa naging kasikatan ng mag-ama, ang photographer na si Lee Jin-woo. Sinisi siya ng mga tao dahil sa kasakiman nito. Siya ang siyang nagsapubliko ng mga larawan ni Yeonja at An, kaya't nakarating ang mga larawan nila sa mga TV station sa Korea. Maraming taon na ang nakakalipas nang mangyari ang insidenteng ito at marahil ay naghilom na ang mga sugat sa puso ni Yeonja. Ngunit ano po sa inyong palagay? Sino ang dapat managot sa pangyayaring ito? Para sa akin, ang totoong may sala ay ang salari na pumaslang kay An at si Mr. Kim na siyang umabuso kay Yeonja. Ngunit lahat ng mga taong involved sa kasong ito ay mayroong pananagutan. Una ang photographer at ang istasyon ng KBS na dapat sana ay hindi na isinapubliko ang totoong lokasyon ng mag-ama upang maprotektahan ang kanilang seguridad. Pangalawa ang kawalang silbi ng mga pulisya na unang rumisponde sa kasong ito sa kabundukan. Maaaring mahirap lamang sina Yeonja, ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala na silang karapatan sa patas na investigasyon. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!